acting-wise, paano ka na-challenge dito at paano ka na? Alam mo, kumapit na talaga ako kay Direk. Kumapit kasi hindi ka naman talaga niyan hihintuan hanggat hindi ka niya nararamdaman. May ganun naman talaga yan. So minsan nagugulat na lang ako, may mga take 1 ako. Maghihintay ako, may take 2 ba? Ay, hindi, okay na. Okay ka ba? Okay lang ako, okay ka ba? Oo, okay na yun. Sabi niya. Oo, okay. Basta pag umokay siya, ibig sabihin, naramdaman niya yung trabaho ko. Pero may isang eksena kami na hindi niya talaga ako hinintuan. Hindi kita maramdaman. Ano parang bumibitaw ka. Which I totally appreciate kasi ibig sabihin, iba yung emosyonal na hihit ko sa emosyon na dapat kong mahit. And kailangan kaya mong intindihin yun bilang artista nang hindi ka, o nang wala kang sama ng loob, nang hindi mo kine-question yung trabaho ng director mo. Kasi sa tuloy na salita, empleyado ka. Empleyado ka ng director mo at ng producer mo. You have to deliver what has to be delivered. And kailangan kang makinig. Hindi ka, wala kang space mag-arty-arty. Kung gusto mo mag-arty-arty, dapat model ka. Hindi ka dapat artista dahil. Pero meron bang scene or line na, without spoiling na lang, pero na excited ka na ma-watch, abangan na? Alam mo, marami. Hindi sa dahil gusto kong panoorin yung buong pelikula. Oo. Na kailangan niya na mapanood yung buong pelikula. Kahit ako, nung ginagawa namin to, dahil nga nagbabago si Direk Chito ng mga eksena, hindi na ako nagme-memorize ng script before stepping sa set. Kasi nagbabago siya ng linya pagdating sa set. So pag nagbago ka ng linya, magbabago rin yung emosyon mo. So kaya ako na-excite kung ano yung ending niya. Kasi ang dami niyang binagong eksena, ang dami niyang tinanggal na mga linya that would probably make sense kung halimbawa ginawa yung mga iba pang eksena. Pero nung binubuo niya yung pelikula, at some point parang siya na lang ang nakakaintindi. Ano na nga ito pupuntahan nito? Halika, tawarin na lang natin ito. I'm sure may nakikita yung hindi natin nakikita. Ano na lang, nag-enjoy kami kasi nag-enjoy ako panoorin si Direk Chito kasi nakikita ko kung paano siya nahahappy kapag na-achieve yung eksena ng gusto niya. Malingkot pa rin ang utak niya pagdating sa horror. Yung, Andun pa rin. grabe tang taong to. Paano mo naisip? Paano mo naisip na gusto mo ganito tapos paglabas ganito na? Di ka natutulog, no? Yung nag-aasaran lang kami sa set, but then again, pag kwento niya na, ay, may point naman. Oo nga, mas nakakatakot na ako susumahin. So, ano ka lang talaga. Magta-trust ka lang ng todo talaga sa pangkabuuan. Kasi otherwise, kapag half-hearted ka sa paggawa ng isang pelikula, simula pa lang, huwag mo nang tanggapin. Kung wala kang tiwala sa director, sa writer, sa producer, huwag mo nang tanggapin kasi hihilahin mo pababa yung pelikula eh. Meron pa lang parang sa kwento ni Direk Chito, may bagay dito na may something. Naniniwala ka ba doon na there are certain stuff Na may curse? Oo, naniniwala ako doon. Mapamahiin ako eh. Plus, Naniniwala ako sa supernatural stuff, naniniwala ako sa aswang, naniniwala ako sa lahat kahit hindi ko sila naranasan. Wala namang mawawala sa akin kung maniniwala ako. Wala man akong kailangan bilhin para maniwala ako. But at least it makes my faith stronger. Alam ko kung totoo man sila, kung malakas ang faith ko, walang mangyayari sa akin. Naniniwala ako kasi wala namang paggagalingan yung mga kwentong yan kung wala namang nakaranas ng mga ganyan. And ang lola ko kasi sa father side, marami siyang mga collections ng mga giant saints, mga Mama Mary, tapos pinoprosesyon nila yan sa Caloocan. So, pinaano niya sa akin lagi, kailangan ka magmano sa mga yan kasi kung hindi, baka kalabitin ka niyan sa tagal. Ay mo, takot ako talaga. Kaya hanggang ngayon, humahawak ako sa santo. Humahawak talaga ako sa santo. Hindi para gumalaw sila at bisitahin ako, pero para na lang yung thank you po ako sa lahat ng blessing. Salamat po. Blessing po yung mga anak ko. Pakiprotektahan niyo po sila. Huwag niyo na po ako kakalapitin. Good. Yung mga ganon. Kumbaga, it makes you grounded. And may mga ganon lang. Diba? Na masarap lang ikwento sa mga anak mo. Kasi yung mga bata ngayon, hindi naman na sila matradisyon eh. Yes. Hindi naman na sila, wala na sila ganon. So you have to explain.
Yung sa mga patay, Ma'am, why can't they burn us to the car? Kasi anak, may pamahiin na kapag hinatid ka nung kamag-anak nung namatay, Ikaw. may susunod at maaaring ikaw yun o tayo or any, kung sino man yung relative nila. Where did that come from? Hindi na ako sasagot. Hindi ko na alam kung saan siya nanggaling. Oo nga eh. Ba't ko pa siya sasagutin? May mga ganun. So, yun yung sana mabuhay ng mga tradisyon sa mga bata or at least maintindihan lang nila kung gano'n talaga ba kapamahiin ng Pilipino. Ikaw may personal experience ka ba na kakaiba? Kasi, Sa set? Sa Or personal personal. and personal. sensitive ka po. Hindi ako nakakaramdam eh. Ang talagang malakas ang sensitivities, kuya ko at saka ate ko. Mami ko. Pero thank you Lord, na-spare ako. Pero sa set, Sa set, alam mo, in all fairness, kahit nakakatakot yung location namin, hindi siya mabigat. Nakakaramdam ako ng bigat na energy. Nakakaramdam ako ng bigat ng aura ng tao. Nararamdaman ko yung tao kung hindi ko magiging kasundo. Unang kita ko pa lang, basta may bigat ako ng dugo. Yung, hindi ko alam kung saan nagagaling. Yung kahit ako palimos, wala namang ginagawa to sa akin ng tao to, pero ang init ng ulo ko sa kanya. May ganon. Tapos after ilang days, mawawala na siya sa set ko. Nang wala akong ginagawa ha. Hindi ko sinasabi kung kanino man na may something ako sa tao. May ganon akong sensitivities, at least energy and aura. Hindi ako nakakabasa pero nararamdaman ko kung gaano kagaan ang aura ng tao. Dito sa pelikulang to, kahit nakakatakot yung mga eksena, siguro nga dahil ipinanganak siya out of positivity, out of love and trust. Walang ganon. Wala kaming ganong naramdaman, wala kaming bigat, maraming paniki sa bahay, maraming peste, pero walang nakakatakot. Siguro nga, at saka kasi even before we started filming the first scene, no first shooting day, nagdasal talaga kami. Nagdasal kami, and then when we were shooting some scenes na medyo sensitive na makapag-invite ng other elements and other negative energy, meron kaming protector that would cleanse the space, and kami din cleanse niya after the scene. Lahat naman kasi kami naniniwala sa ganun. So, walang mawawala kung lahat tayo mag-usukan tayo dito dahil bago tayo umuwi natin uwi sa bahay. Ito, pero kasi nakakatakot yung mga gamit ng PD na nilagay ng PD namin. Kasi ugi yung healer, di ba? Yes! Siya yung may dala ng usok. Totoong pang-cleanse yung usok na ginamit namin. Okay. So talagang, inano namin siya, baka naman gusto mong i-share yung positive na sinisingot-singot mo dyan. Kasi all mine naman yan. Nagbigay ka nga dito. So kapag nag-set up sila, nandun kami lahat sa usok kasi nga medyo nakakatakot yung eksena eh. At saka yung dinadasal talaga ni Uge, totoong Latin prayer. So we had to edit out some words kasi nga baka makapag-invite dahil malakas ang energy ng Latin prayers eh. Kahit yung mismo protector namin, sinabi niya na ay itong prayers na nilagay ko for protection siya. Hindi siya to invite other negative energies or elements or whatnot. So, kalmado kami. Pinaghandaan ni Attorney Joji yung pangkabuuan kasi ano siya eh, confident siya na walang ibang energy na makakapasok dito, but we just have love and faith, then we're good to go. And how was it like for working with your co-actors? Last na ba to? Alam mo, ang pinakamaganda sa nangyari, I always look forward to creating a family environment sa kahit na anong projects na ginagawa ko. Kasi yun na lang naman ang panghahawakan mo yung makabuild ka ng bagong friendships with new cast, with new people. And then, I bring that friendship with me to the grave na itong pagkakaibigan na to, hindi to dahil may project tayo. Yung gusto ko, dinadala ko to hanggang yung matagal, yung totoong pagkakaibigan. Pero pag naramdaman ko to na pinaplastic mo ako, hindi na ako mag-effort sa'yo. Pero etong set na to, ang sarap sabihin na dahil nga puro lumang tao nga dito, walang pag-aalinlangan masyado. Talon lang agad kami sa chismis. Talon lang agad kami sa mga ganap sa buhay, ganyan. Kain lang kami ng kain, tawa na kami ng tawa. Padala ka nga daw ng padala mo.
balik ko to si Tony Lorna, balitan lang naman kami ng pagkain. Pag may binigay siya sa akin, may bibigay ako sa kanya, mamaya may babalik na naman sa akin. Hindi na natapos ang nguya namin sa set. Yung talaga, nguya-nguya team na naman tayo today. Pero kasi sa Pampanga yung set namin. So, kain talaga. Yung talaga yung nilook forward. Nag-research talaga ako pagkain sa Pampanga ha. Pues, ano ba yung pwedeng tirahin dito sa Pampanga? Maliban sa sisig. Yung ano talaga, yung in-enjoy namin yung proseso. And I'm just proud to say na we were able to build a new relationship that pwede mo talagang kahit tapos yung pelikula, pwede kayong mag-inuman, pwede kayo na kung ano man yung mapag-usapan nyo, it's just here. Wala kaming pinag-usapan mga ibang artista na, alam mo ba si ganito, ganyan, alam mo ba si ganito, walang ganon. Walang Martes. Wala. Kung meron man, hindi na namin sinisimulan kasi nga parang ano, bakit pa? Ang tanda na natin para dyan. Kaya na natin sa mga bagets yung mga ganyan. Nagdagdaan naman kami lahat dyan sa part na yan, di ba? So parang nag-enjoy na lang kami mag-compare notes sa mga anak namin. Kasi si Nanay LT at si Ate Janice may mga apo na, so apo na yung pinag-uusapan. So ako talaga inisip, shucks. My God, sumisikip ang dibdib ko, apo na yung pinag-uusapan dito. Tapos may 20 anyos na kami, Lord, teka muna. Parang hindi pa ako ready sa apo. Diba si Lucho, laging bumabayran. Talaga ba? Oh, cute. Hindi ko alam. Talaga ba? Bago Yeah. kasi. Sa TikTok. Ha? Sa TikTok. Sa TikTok? Oo. And sa Reels. Ay, Saan ka ka ba? galing? Very to monitor ka na. Oo, Videos pinag-ano mo. siya. Crushy siya. Yeah. Crushy ng mga Gen-Z. Crush ng bata at saka mga Oo. bakla. Bakla! Para alam ko isa siya nag-viral nung nag-come back ang Julian's Kitchen. Kasi part sila ng first episode namin. Yung pilot. Yung pilot, oo. Kasi 3 years ako hindi nag-jack. Tapos, nakita na siya uli, malaki na siya. Kasi hindi naman sila nakikita ng pandemic eh. Parang yung huling picture pag niluto ng pandemic, botsog na botsog pa siya eh. Tapos, nung bumalik na siya sa football, nung nagluwang na yung quarantine and all, bumalik na siya dun sa fitness routine niya. Kasi matako naman talaga siya at saka maayos matulog. So, yung shoot up talaga nung growth hormones niya, kahit kami nagulat eh. Kasi nung pandemic, araw-araw kayo nakikita. Pero every time, nagugulat kami na nakikita namin, lumalaki talaga yung mga anak namin. Right in front of our own very eyes. Parang, tumakad na naman ba itong mga to? Lumaki na naman ba itong mga to? Parang, nasa isang bahay lang naman tayo ah. Ang ano niya talaga, yung gusto mo, teka Lord, please, hindi pa ako ready. Baka may girlfriend na yan. Wala mo, wala pa. Hindi pa siya, I'm pretty sure naman, nagkaka-crush. May mga binabanggit naman siya sa akin. Pero parang mas maraming nag-ano sa kanya, yung nagpapahiwatig, ayaw na ng ganun. Gusto niya, Ayaw mag-artista. parang walang hilig pa eh. Mas athlete talaga yung mindset niya. Mas gusto niya talagang maging professional football player, at least sa mga pagkakataon ko. Very masipag naman mag-aral. Kasi ang usapan naman namin, you can do both. Pero pag may nag-fail sa class mo, sa subjects mo, mag-step back yung football mo. So he knows how to balance everything. Same thing with Johan and Luna. Very open naman sila sa mga bagay-bagay. But si Lucho lang talaga, parang he just finds it na mas interesting ang babae kapag hindi niya type yung lagi nasa cellphone. Ayaw niya yan. Ayaw niya yung lagi nasa selfie. Ito na pointers from the Makaluma. Ha? Traditional. Maaari. Ayaw Pero niya wala ng bongga ayaw niya ng maraming makeup. Ayaw niya yung interesado sa kanya. Oo, ayaw niya ng gusto niya palagi mabango. Gusto niya. Kasi palagi yan nakasiksik sa akin eh. So palagi ako So inaamoy-amoy may niya. pointers ng babae. Pointers na to. So ano siya? Strict ka. Naniligaw raw siya. Tapos may mga sinasabi ka na sa kanya. Wala pa. Kasi wala pa naman din siya masyadong, magkikwento lang siya. Minsan nga inaano ko siya eh, is there like someone already? Supposedly, but I don't like her anymore. May ganon, may mga ganon lang. Okay, ang bilis. Basta pag may nakita siyang hindi maganda, hindi kasi siya bumabase basta lang sa looks. May ganon siya, yung
Kasi sa lahat naman sa kanila, syempre yung Luna, hindi pa naman masyado nakakaano eh. Especially kay Johan, ang inaano namin, you know, don't just judge their looks. You know, kilalanin mo, kaibiganin mo, and then, you have to know kasi kung puro ang intensyon, especially babae yung amin. Si Lucho, wala pa lang talaga sa isip niya yung... Pero syempre may mga moments yan na nag-aasaran sila ni Rai, oh, where did you get to their number, ganyan. Pero hanggang doon lang, yung bata pa rin mag-isip kasi hanggang ngayon nanonood pa siya ng cartoons, nanonood pa ng... He's just 14. Technically, kung babalikan natin yung 14-year-old self natin, gano'n naman, di ba tayo? Naglalaro pa, nagpapatintero pa, nanonood ng cartoons, nagpipiko. Hindi tayo naliligo hanggang pagalitan ng mga magulang natin. Ganon din naman siya. Natutuwa lang ako na wala siyang pagmamadali. Wala siyang, hindi niya kino-compare yung sarili niya na, kasi yung friend ko may girlfriend na. Chinichismis lang niya. Mom, did you know? My friend, Chuchu, has a girlfriend already and he's just 13. Yung mga ganon siya, yung very, very open naman siya. At saka ano pa din, minanamnam ko tong moments na to kasi malambing pa silang tatlong lahat sa aming dalawang mag-asawa. Sinasabi nga namin na napakaswerte namin sa mga batang to kasi hindi sila nahihiyang pakita ng affection kahit nasa mall kami, kahit nasa restaurant kami, mag-holding hands pa rin yan sa amin, yayaka pa rin, magkikiss na magkikiss. Parang these are the moments na hindi mo talaga, kung pwede mo lang siyang i-bottle at i-laminate, and lahat na yun, kung pwede mo siyang i-freeze dry, i-preserve lang yung moment na yun, gagawin mo talaga kasi hindi na lahat ng bata ganon eh, di ba? Pero sila naman, palagi lang namin nire-remind na talaga ba, ganito pa rin kayo pag 30 na kayo. Of course, why not? Puno ko dapat na-report pa sa inyo. So, yan! Ba talaga? Last question. Last na daw. Ano yung kinakatakutan mo talaga? As a mom? As a person. As a mom, siguro, yung hindi ko makita yung kung anong magiging future ng mga anak namin. Kasi yun lang naman ang dinadasal ko gabi-gabi to be able to, you know, give them the best possible future that we could give them. But of course, at the end of the day, kahit naman anong plano natin sa future ng mga anak natin, sila pa rin naman ang makakapagsabi ko ano talaga yung path na gusto nilang tahakin. I just want to see them blossom. I want to see them being professionals in their chosen line of work. And yung makita ko nag-i-enjoy sila ng may family na sila. Yung, ang layo man ang iniisip ko, ang layo man ang tinitignan kong future nila. Pero ang bilis ng panahon eh. Hindi mo masabi na biglang may nagpo-propose, biglang pag kami mga drama eksena, yun na lang yung iniisip ko. Alam mo, bilis tumunog talaga ng luha ako. Pag iniisip ko pala nag-propose na si Lucho, Lord, hindi ko kaya! Hindi ko talaga kaya. Or pag may nagsabi na kayo na I'm gonna propose to your daughter, ay, hindi ko kaya! Hindi ko pa kaya. No. Yun ang pinaka nakakatakot talaga pag may nag-propose. Ang 20 lang eh. 22 na. 22 naman. Huwag naman! 24. 24? Agad siya. Hindi, yung contact lens na dry. Well, ako naman, nung nag-propose kasi si Rai sa akin, I was 29. 30 kami pareho nagpakasal eh. Sa 28 sila. And at that time, feeling namin, Matanda na kayo. matanda na kami. Eh ngayon, ang panahon ngayon, patandaan. Diba? Like, Yes. what? Bea is 34, 39. 30 Hindi natin alam. something. Oh, yeah. Cass is 28? 29? Eh, nung time na yun, seryoso na kami ni Ray. Nagpaplano na kami ng kasal. So, baka naman sa batch nitong mga anak namin, baka gusto na nilang magsunod. Ay, gusto sa akin na lang sila. Naghahanda ako ang pagtanda namin with them. Picture na lang. Sure. Yun pala yung... Si Ibi. Lagi nagbabayad. Abangan. Talaga ba? Ayan. Sa TikTok. Maghahanap din. Nagtitiktok naman ako kasi gusto ko malaman kung ano yung nangyayari. Pero very seldom sila. Gina is Rachel here. birthday. Kanino? Rachel. Rachel? Okay. Hey Rachel, happy birthday! I wish you, of course, the best day ever and always be grateful. Happy birthday! Gina